beloved, Boss Mike Cervera. Eto na mga kababayan, balita! Na ng reklamo si Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy dahil sa mga akusasyon sa kanya ng pang-aabuso sa mga miyembro. Una sa balita, si Church Balagtas. Iniutos ng Department of Justice o DOJ na sampahan ng patong-patong na kaso ang Kingdom of Jesus Christ leader na si Pastor Apollo Kibuloy. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, pinayagan ng DOJ ang petition for review na pending sa loob na mahigit 4 na taon. Kabilang sa mga kasong isasampa laban kay Apollo Kibuloy ay qualified trafficking at child abuse. Kaugnay ito sa mga nabunyag sa investigasyon ng Senado hinggil sa sinasabing pang-aabuso ni Kibuloy sa ilang mga minor de edad. Bukod sa kaso sa Pilipinas, nahaharap din si Kibuloy sa patong-patong na kaso sa Amerika at ngayon nga ay kabilang din siya sa wanted list ng Federal Bureau of Investigation o FBI. Sinabi ni Remulla, kailangang matapos ang mga kaso laban sa grupo ni Kibuloy bago ang extradition case ng Amerika. Nagtipon-tipon naman ang mga taga-suporta ni Kibuloy para tutulan ang ginagawang paglilitis sa kontrobersyal na pastor. Ako, si Church Balagtas. Di kita nyo, no? Pinipigilan na daw nila yung kontrobersyal na pastor nila. May natin. Pasok! Sasampahan na ng reklamo si Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy dahil sa mga akusasyon sa kanya ng pang-aabuso sa mga miyembro. Sasampahan na! Ng kaso, si Idol! Mangkanor tuloy. Naloko na. Sasampahan na! Ng kaso, sino? Si Pastor Kibuloy. Nasasanay kasi kayo sa Mangkanor eh. Naloko na. Ngayon, ano mangyayari ngayon dito? Kaya sila nagrarally, kaya sila gumagawa ng ingay. Ano ang gusto nila mangyari? Tutulan na maaresto, tutulan na mapanagot si Pastor Kibuloy. Tama ba yun? Una sa balita, si Church Balagtas. Iniutos ng Department of Justice o DOJ na sampahan ng patong-patong na kaso ang Kingdom of Jesus Christ leader na si Pastor Apollo Kibuloy. Ayon. Ayan na! di ba? Inutos na ng Department of Justice na sampahan na ng kaso. Naloko na. Di ba? Paano kayo to, mga kababayan? Pasasampa na ng kaso. Alam nyo mga kababayan, kailangan talagang magkaroon ng sample na ang gobyerno para matigil na itong mga ginagawang kaliwat ka ng paggawa ng mga pagpipikit. Yan, yung mga tinatawag nila kuno na prayer rally, ipapaalam nila na prayer rally para mabigyan ng permit. Sa kabila nun, mga kababayan, hindi naman prayer rally yung gagawin, kundi manuligsa, magmura, puro sakit, nanakit, ngit-ngit, galit! Abay malupit. Wow. Mga kababayan, baka naman pwede nyo nang sampulan. Department of Justice, baka pwede nyo nang sampulan ito. Para na sa gano'n, matigil na itong kaliwat ka ng mga pangbabalahura, panggugulo ng iba't ibang mga organisasyon. Abay malupit. Wow. Naloko na. Sana masampulan na ito kasi kapag hanggat walang na ipapakita ang gobyernong Marcos na nasasampulan sa mga tulad ng ganitong tao, mga kababayan, abay, tuloy-tuloy. Sasabihin nila, okay lang naman pala eh. Okay lang naman palang magsisigaw kami dyan, manggulo kami, mag-rally kami. Batikusin namin kung sino-sino dyan. Okay lang naman sa Pangulo eh. Naloko na. Okay lang naman sa gobyerno eh. Diba? Pag eto na nasampahan ng kaso, mga boss, abay, marami na ho ang magdadalawang isip na tulad ng ginawa nila. Gagawin pa, di ba? Yun na nga, di ba?
O sige, tuloy na natin to. Kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, pinayagan ng DOJ ang petition for review na pending sa loob na mahigit 4 na taon. Oh. Kabilang sa mga kasong isasampa laban kay Narinig ninyo? Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, pinayagan ng DOJ ang petition for review na pending sa loob na mahigit 4 na taon. Oh, na-pending yung mga kaso na yan, ha? Dapat busisiin pa rin. Bakit nga ba na-pending? Siyempre, kung malakas ka sa administrasyon, malakas ka sa nasasakupan mo, di ba? Kilala kang tao, at siyempre, marami kang tagasunod, abay nabibigyan ka ng pabor. Naloko na. Bilang sa mga kasong isasampa laban kay Ayun na. Apollo Kibuloy ay Ayan na yung mga kaso. Ano yun? Oh, kabilang sa baka kulang pa yan. qualified trafficking at child Oh. abuse. Kaugnay Oh, parang si Mang Usi na. 'Di ba? May qualified trafficking. Oh, 'di ba? May child abuse din. Oh. Oh, paano yung mga rape? Wala na 'yon? Ay baka naman hindi lang binanggit. Oh, 'di ba? sa mga nabunyag sa investigasyon ng Senado hinggil sa Oh. sinasabing pang-aabuso ni Kibuloy sa ilang mga minor de edad. Bukod Ala! Bukod sa minor de edad daw, oo. Pastor, pwede namang 80? Ba't hindi mo inano yung 80? Naloko na. Masarap ba? Naloko na. Masarap ba pagka, below 18? Naloko na. Uy, wala akong ibig sabihin, ha? Masarap ba silang, mag-asikaso? Ganon? Pastor? Boss Sasha, bibigyan ka ng isa. Oy! DDS-TV, ha? Catherine Galpan, ano yung tinatanong mo? Naloko na. Sabi ni Cheryl Santamaria, Palmolive lavender scent with pajama. Oo nga. Francis M, good evening po. Oo, Marico, pansinin mo yung tanong, boss. Mike, baba. Oy! Naloko na. Pwede bang girlfriend ganon? Kaibigan ganon? Oo. Itong si Pastor Kibuloy nga ay hindi nga lang dito sa atin ang meron itong mga usapin na ganyan. Kaparehas na kaparehas nung sinamparing kaso sa kanya sa amin doon sa Amerika, 'di ba? Sa Estados Unidos. Parehas na parehas mga boss. Yung kanilang mga sinampa na ngayon nga, hanggang sa ngayon, ay wanted pa rin itong si Pastor Kibuloy sa Amerika. Alam nyo na. So ngayon, itong mga tagasunod, hindi ko ba alam kung bakit gusto nilang pigilan. Ito mga boss, yung kaso ni Pastor Kibuloy ay kaso niya na yan nung panahon pa ni Digong. Liwaliwanagin ko kasi baka sasabihin ng mga ilan ay ginagawa lang nating politika. Pamumulitika na. Black propaganda, mga boss. Yung kaso, ulitin ko, ni Kibuloy ay panahon pa ng Duterte administration yon nangyari. Na maaari siguro lumakas ang loob ni Kibuloy dahil nga best friend niya, si Digong. Naloko na. Diba? Iba talaga si Mang Kanor. Naloko na. Sinabi ni Remulla, kailangang matapos ang mga kaso laban sa grupo ni Kibuloy bago ang extradition case ng Amerika. Yan. Kailangan daw matapos. Naku! Naloko na. Alam niyo ibig sabihin nun? Alam niyo ibig sabihin yung sinabing ganon? Na kailangan matapos muna yung mga kaso na kinakaharap ni Kibuloy dito bago yung extradition. Bago mapadala sa Amerika. Naloko na. So, ibig sabihin, pag natapos yung kaso dito, pwedeng makulong dito,
pwedeng makulong doon. Or pwede naman na pagdusahan niya na yung kasalanan niya doon. O matapos yung pagdusahan niya yung kasalanan niya doon, pagdusahan niya naman pag-uwi niya rito. Kunyari, inabot pa siya ng edad ni Manong Johnny. Si Enrile, di ba? Oh, si Manong Johnny. 100 taon eh. Naloko na. Di ba? Kaya nga mga boss, kung i-abolish, ulitin ko kung may i-abolish yung mataas na kapulungan ng Kongreso, yung Senado, imposible na walang pamalit o alternatibo ang Pangulo. Di ba? Oh, magaling ang Pangulo natin. Hayaan natin hanggang matapos niya. Ulitin ko ulit, lagi ko to sinasabi. Oh, natapos ng Pangulo ang kanyang termino, wag nating suportahan yung kanyang i-endorso kung hindi kayo naging masaya sa panunungkulan niya. Di ba? Naloko na. Tingnan nyo naman, sino ba nandiyan dyan? Lapid, Robin, sino pa? Di ba? Nagtipon-tipon naman ang mga taga-suporta ni Kibuloy Yan na. para tutulan ang ginagawang paglilitis sa kontrobersyal na pastor. Ako, Oh. si Choik Balagtas, Oh, di ba? Eto na ngayon, oh. Yan, tinututulan nila. Nakita nyo yung mga tao? Ayan, nakita nyo, oh. Konti lang yan. Ang ginagawa lang kasi ng iba, ini-exaggerate nila. kontrobersyal na pastor. Ako, si Choik Balagtas, Ganito na lang. So kapag may mga anong mga kaso na tulad nito, yan, mga ginagawa nila. Dahil malakas, dahil makapangyarihan, ang gagawin na lang maghahakot ng tao para magwala, para sumigaw, para sa kanila, para tutulan yung mga investigasyon. Wala na tayong neto, wala na tayong magiging proseso na sinusunod. Kung pwede na lang lahat, di ba? Kung pwede na lang lahat, mga kababayan, abay, kapag tayo nakasuhan, nililitis sa korte, ang gawin natin, pumunta lahat yung kamag-anakan ninyo, pumunta lahat yung mga kaibigan ninyo, at magwala-wala lang doon, pwede na, absuelto na. Ganun ba? Naloko na. Kahit mali na, kahit may kaso na, kahit may sumisigaw ng hustisya, hindi ka pwedeng makahingi ng hustisya kasi mas marami kami. Ganun ba? So paramihan na lang ito ng tagasunod. Secretary Remulla, baka naman, oo. Tuloy-tuloy nyo na yan at kung hindi naman namin sinasabing madaliin ninyo, kundi idaan nyo pa rin sa tamang proseso yung ating batas. Na hindi mapulaan na kung kahit sino man dyan na mga nagbabantay, ayusin nyo na, idaan nyo sa tamang proseso, yung pagsasampa ng kaso kung meron man. Dyan, sa mga nagawang di umano'y mga pangit, malaswa, karumal-dumal na ginawa ng kanilang pastor. Diba, mga kababayan? Dapat tutukan na, dapat wag nang makinig sa mga bulong-bulong. Kesyo, bata ni ganyan, bata ni ganito. Oo. Diba? Para na sa ganun meron na tayong makitang sample. At tingin ko mukhang si pastor ang masasampulan. Naloko na. Diba? All out, I'm going all out. 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 Boss Mike, Boss Mike. I'm going all out. I'm going all out. May Cervera siya'y nag-iisa, Boss Mike ang pangalan niya. Taong may paninindigan, tunay na kaibigan at bossing ng karamihan.